Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 6 sa buwan sa Agosto 2025. Sa ngalan sa kong partner Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Ubanin na sab ninyo sa usa ka oras nga pagbinalitaay ug pagisgot-hisgot sa mga dagko nga isyu dinhi sa Sugbo ug sa nasod. Apan sa dili pa ato sang lion kining mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Capital to Review, Sugbo Merkado. Sa Super Balita, Love Triangle, motibo sa pagpamusil. Sa The Freeman, bidding to be live-streamed for transparency. Sa Banat News, kawani sa City Hall, gipusil patay at tubangan sa anak. Love Triangle, gisusi. Sa Philippine Daily Inquirer, Supreme Court asked to stop Senate from dismissing VP Raps. Sa Philippine Star, Senators vote today on impeachment trial. Sa Manila Bulletin, July inflation drops to 0.9%. Ug sa Tempo, Pinoy arrested in US for supporting ISIS. Mao kadto mga dagkong balita nga migawas sa mga nagkadaiyang pamantalaan dinhi sa atong nasod, sa atong pagbalik. Atong ipadagat kaninyo ang mga balita nga nahipos sa among CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga kalidad sa NFA Rice nga naa sa syudad sa Mandawi nga wala nahalin ubos sa programa nga Sugbo Merkado Barato sa Kapitolyo gisusi samtang giklaro usab nga walay nagasto nga pondo ang Mandawi sa gitagana sa bugas o gitagana nga bugas ngadto kanila. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Garino. Nagkuha na og sample ang Mandawi City Agriculture Office sa wala mahalin nga NFA rice nga anaa sa warehouse sa syudad. Kapintuig na nga nagpundo ang dulaan 400 ka sako sa bugas. Human wala mahalin ang gibaligya nga NFA rice ubos sa Sugbo Merkado Barato sa Kapitolyo. Kahapon, nagsugod ni kahapon niya. We are in the process of kanang buhat sa report, tanan-tanan, niya karon nagpadto na sa gagi mag-laboratory analysis. So, gipasusi ni Mayor Tadeo Junki Uwano ang kalidad sa bugas kung pwede pa ba kining magamit. Samtang matod sa City Treasurer's Office nga walay nagasto nga pondo ang syudad sa gitagana nga NFA rice sa probinsya. Matod ni Julia Balesteros ang Assistant City Treasurer nga igo lang i-remit ang kwarta gikan sa nahalin nga bugas. Kadaghan na, uy, kay kada everyday ko na imahalin, i-remit sa ito na mo, i-deposit na mo ang halin. Depende sa mahalin na usay, kanang usay gani, murag naaman tingay ito'y 20 pesos. Sa dato sa City Treasurer's Office, nagkadaiyang kantidad ang ilang na-remit, naglakip sa 48,000 ug 36,000 pesos. Sa SMB program sa kagamhanan sa probinsya, nagtanyag og NFA rice sa barato nga presyo, nagkantidad og 20 pesos matag kilo. Moabot sa 1,079 ka sako sa NFA rice ang gitagana sa probinsya ngadto sa Mandawi niadtong Nobyembre tuig 2023 pagsugod sa programa. Apan moabot pa sa 397 ka sako ang wala gihapon mahalin hantud karon. Gitudlo nga rason sa City Social Welfare and Services ang nagkadaiyang guidelines. Una, ang limitado nga benepisaryo, katulang adunay SMB QR card, 2 ka kilo lang usab ang mapalit sa matag benepisaryo sa usa ka semana ug ang uban nagpuyo pa sa Bukirang Barangay. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Subay niini ang Kapitolyo na sayangan sa dulan 400 ka mga sinakong NFA rice nga nangadugta sa warehouse sa Dakbayan sa Mandawi. Gitunaan sa mga kadagkuan ang lagda sa Sugbo Merkadong Barato alang sa musunod pang mga lakang. Ang kasayuran hiatod ni Gian Navarro.
Apil ang mga kadagkuan sa Kapitolyo sa mga nasayangan sa gidangatan sa 397 ka mga sako sa NFA rice nga nangadugta sulod sa budigahan sa syudad sa Mandaue. Ang mao mga bugas gigamit alang sa Sugbo Merkadong Barato nga unang gipatuman sa Kapitolyo niadtong tuig 2023. Gibutyag di Assistant Provincial Administrator Aldwin Empases nga di makadawat si Gobernador Pamela Baricuatro sa kahimtang sa mao mga bugas nga gi-allocate sa mga syudad. Subay kini sa food security sa kalungsuran nga mo'y gitinguha sa liderato ni Baricuatro. Sayang gid siya. Under the program of food security ni Governor, di yun acceptable niya na naimangin-ani. Especially rice is life gyud sa mga Cebuano. Itataw sa habig sa Provincial Social Welfare and Development Office nga nahatag na ang tanang mga allocated nga sinakong NFA rice ngadto sa mga kalungsuran sukad sa pagbukas sa SMB. Ang mga LGUs mo'y gitahasan sa pagpamaligya ngadto sa mga kabus sa kantidad nga tag 20 pesos kada kilo. Gihimong sumbanan ang listahanan sa DSWD aron masubay ang mga labing kabus nga taganan og QR coded cards gagamiton sa pagpalit. Given man the period of payments kay diha man good naman gud tay gi-program to siya how many sacks will be consumed. So after consuming it, they have to remit all the payments with unta. Nasubsab sa Provincial Agriculture Office nga daghana ang nahatag nga QR coded cards sukad nga gisugdan ng SMB. Giangkon ni noon usab sa mga kadagkuan nga striktong gipatuman niya ng panahon na ang paggamit sa mong card aron makapalit og baratong bugas. Mao to siya nga as to payments ilang ikuan ilahang ibalimahalin usa then ang katunghalin ilang i-remit diri sa atong treasurer's office. Ito na nila ang kasamtangang mga lagda sa SMB alang sa mamahimong dagan kung unsaon pagapod sa mga sinakong NFA rice ngadto sa ubang beneficiaries sa syudad sa Mandaue. Magdepende lang hinuon kini sa mamahimong kalidad sa bugas nga nagpundo sa syudad. Balikan namo and then balikan sad namo ang performance sa city, Mandaue City. Basig yun na ay beneficiary ba na wala nakadawat, dapat sila makadawat. So, unahong yun natong mga dapat makadawat yun. Kay listahanan program, listahan na mag yun na program sa DSWD, na accounted ni. And as I think, upon request is based upon on the beneficiary. Apil ang SMB sa mga gipangsubay ni Baricuatro kung angayan pa ba kining ipadayon ubos sa iyahang pangatungdanan. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, Cebu City Government sub-sub ng paghabwa o paghawan sa mga nagbabag sa kanal o kasapaan aron kalikayan ng pagbaha. Daan na kining gigahinan sa syudad og 15 milyones ka pesos sumang gipaubos sa state of calamity. Ang kasayuran ay hatod ni Gian Navarro. Sub-sub na ang Cebu City Government sa paghabwa sa mga nagbabag sa bisan unsang katubigan, kanalman o kasapaan aron dili na masubli ang halapad nga pagbaha sa miaging buwan. Matod ni Mayor Nestor Archival nga taga nila pagtagad ang disilting kung pagkubkob sa mga nangapundong balas sa pipila ka mga sapa sunod simana. Gamito nila ang 15 million pesos ka pundo gikan sa calamity funds diin mangabang sila o mga dagkong kahimanan aron paghabwa sa mga agianan sa tubig. Nakita ni Archival nga kabahin ang disilting og declogging sa mga dinaliang solusyon sa halos walay kahumanang problema sa paglunop sa syudad. Sukad nga gipaubos sa state of calamity ang Cebu City, una na lang gihatagan og pagtagad ang mga dapit nga dunay stagnant water sa gawas. Nasayran nga nagpundo lang sa daplin og muawas og kalit bisan pa man og wala nagbundak ang uwan. Ang mga nakuang plastic gikan sa mga nangatanggong sud sa kanal isegregate kini aron gamiton isip fuel materials sa paghimo og asfalto o gamiton sa mga road projects. Aron di mo samot among problema, gilakip nilang pipila ka mga sapa alang sa masayon ug hawan nga pag-agas sa tubig. Samtang gitato ni Archival nga patas ang ipatumang dredging ug desilting sa kasapaan ug kanal ngadto sa kabarangayan ug walay sagol nga pamulitika. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, aktibong pulis sa Lapu-Lapu City gisikop ni adtong Domingo human gireklamo sa tulo ka mga menor de edad nga sila gilumsan samtang naligo sa dagat sa barangay Marigondon. Ang maong pulis sa iyang bahin daling mihimakak sa pasangil.
Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Usa ka aktibong pulis nga nakadistino sa Lapu-Lapu City Police Office ang gisikop ni adtong Agosto 3 human mireklamo ang tulo ka mga menor de edad nga gikatahong iyang gilumsan sa dagat samtang sila nangaligo sa usa ka beach resort sa Barangay Marigondon pasado alas 3 sa hapon. Usa ka concerned citizen ang nitawag sa Lapu-Lapu City Police Station 4 nga dunay nahitabong kagubot sa naasong lugar kung diin may usa ka PNP personnel ang nalambigit. Mong dali kini nilang girespondihan og ilang nakumpirmar. Ang mga reklamante pulos mga 16 anyos, usa ka babae ug duha ka mga lalaki. Matod sa mga biktima nga samtang sila nangaligo, kalit na lang nga niduol ang maong pulis kanila aron sa pagbadlo nga dili mo adto sa lawom. Apan kalit na lang ang usa kanila gibira-bira ang kamot, samtang ang duha gikupta ng ulo ug pugsanong gilumsan sa dagat. Suma pa nilang nakainom ang maong pulis ni anang higayuna. Gikalit siya bira for no reason. Then after dato kay ako na po niyang gisunod kanang gidiretso ko niya kabot akong ulo niya gidasok mi. For me 3 times ang iyang pagdasok sa kuha. Yan sa kung usa ka friend na siya kay kaduha gibadlong daw niya kay bawal daw mi moadto sa lawom even though na ang dagat kay taga dughan ra. Apan gihimakak sa mong pulis ang pasangil bato kaniya. Matod sa gireklamong pulis nga ato sa mong higayuna, off duty siya og igo lang siyang naligo sa maong beach resort. Samtang siya naligo, nasinati niya ang kusog nga sug, mong gibadlong niya ang mga batanon nga dili mo adto sa lawom. Apan suma pa niya nga ang mga nireklamo dili mo kadtong iyang gibadlong tungod kay siyang nahinumduman pulos mga lalaki ang iyang gibadlong. Ikaw niya, kato mga bata, gusto nila maligo dito sa lawom. Yawa man tanay labot sila nga natingapit ako man sila may nireklamo di man na sila mao ang pagkasapan. Kita mo ikasapan ako ayaw ang tumilaw kay kusag ang care kasi mga lunog na diha. Dugang pa sa biktima nga gawas kanila, aduna pay laing duha ka mga lalaki ang nabiktima sa maong binuhatan sa maong pulis. Usa-usab ka tendera nga namaligya dool sa nahitabuan ang gipasimhot ni ini og medyas. Kagahapong adlaw gipaubos na sa inquest proceedings ang gireklamong pulis. Samtang ang tulo ka mga menor de edad desididong mopasaka og kaso. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga ang gireklamong pulis magatubang og kasong physical injuries in relation to Republic Act 7610. Dugang pa sa spokesperson nga gawa sa kasong kriminal, mamahimo usab nga mopasaka og kasong administratiba ang mga biktima batok sa suspect. Ang kaning complainant na sila ilahang na sila option, pwede sila mo-file sa admin case. Aside from criminal, pwede sila mo-file og admin case. Pwede sila mo arisa moa, pwede sila sa Napolcom, dagaman sila kaduulan mo-file sa admin case. Depende na nila. Pero kung dili sila mo-file og admin case, automatically mo conduct mo to proper investigation. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, job order employees kagamhanan sa dakbayan sa Subo gidulitan sa pagpusil patay sa sud sa iyang panimalay at tubangan mismo sa iyang anak. Kapulisan may ila sa suspetsado nga bana matud pa sa iyang karelasyon manmi pasangil ang kabanay niini. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang 46 anyos nga job order employee sa Cebu City Hall humanig gidulitan sa pagpusil sa ulo alas 8:15 kagabi sa Block 2 General Hines Street, Barangay Suba sa siyudad sa Sugbo. Ang biktima gila nga si Roldan Dilima Minggito, 46 anyos minyo, nga residente raw sa Bogadapit, nga trabahante sa kagamanan sa Defense Sugbo isip GO ug didto na destino sa Cebu City Zoo. Sa investigasyon sa Sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office, nga mag-ulang nga misulod sa ilang balay ang biktima sa dihag usa ka taason nga lalaki nga yagpis ang lawas ang misunod kaniya. Pipila ka segundo ang bilabay, giposil ni sa makadaghang higayon, tumong siyang ulo nga nasaksihan pa siyang anak nga lalaki. Human sa nahimong krimen, dali ni nga misibat sakay sa blue nga motorsiklo, biniyaan ang biktima nga nahagba sa sahog silang panimalay nga naligo na sa kagwalingon dugo niini. Gibutyag sa mga kabanay sa biktima nga sa wala pang insidente sa pagpamusil na kadawat na kini og hulga sa kinabuhi tungod sa gingong nakarelasyon niini nga usa ka babae nga minyo nga taga Busay. Tungod sa maong nga pamahayag sa kabanay, nakatutok ang kapulisan sa Sawang Calero Police Station sa anggulo sa Love Triangle ug doon na sila person of interest. Apan si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operation sa CCPO Mibutyag, nga aga gitumbok nila karon nga suspitsado mo ang bana sa iyong ikarelasyon sa biktima. Doon na gipang-imbitar aga mga investigador sa Sawang Calero Police Station nga mahimong makasubay sa insidente apan pulos kini mitudlo sa bana. Ilang gilusad ang hot pursuit operation apan wala na kini silang balay sa Sitio Plaza sa Barangay Busay. Ang suspitsado lakip na ang babae nga gingong ikarelasyon niini. According sa witnesses and sa family is ang katong lalaki
nga napusilan, naa siya paramore nga minyo pod. And katong bana sa iyahang relasyon is mo'y suspect na to sa kaniyang maupag pamatay. Na yung mga witnesses na ta nga nakatumbo o nakaila sa shooter, and as we speak, padayon ang pagpangita na to niya. Sigon sa nakuha nga kasayuran ni makatangay nga dugay na matod pa ang relasyon sa biktima o sa asawa sa suspitsado. Gingon wala na makaantos ang bana sa padayon nga relasyon sa biktima o sa asawa ni ini nga mahinungdan nga nangunay na siya sa paghimo sa krimen. Ang pagbiya sa iyang balay uban sa iyang pamilya matod ni makatangay, nagpakita nga mitagaw kini sa mga pulis nga nangita kaniya. Mihimo na sab sila sa pag-backtrack sa mga kuha sa CCTV camera sa dapit alang sa pagpalig-on pa sa ilang ebidensya. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kitong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Yeah. Sa di pa ta mo padayon sa atong pagisgot-isgot partner kay murag kuan na ta, di makaigo atong oras. Mo break lang sa tagkadiyot niya sa atong pagbalik mga pagisgot-isgot. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Nya partner ang mga empleyado sa gobyerno kining dili ni sila pwede nga muadtog mga kasino, dili ingon nga dili pwede pero kining medyo magkingking ni sila nga manugal
kay dunay mga balaod nga Actually, di na sila pwede musulod. o dili gyud pwede mo sulod. Dili, uy. Mo bitaw nang ever since, wag yung kasulod og casino kay I'm very mindful of that. O kana, doon naman tay mga balaod nga nagtugot niya nga dili nga manugal ang mga naa sa katungdanan sa gobyerno, whether whatever the position is. Karon ang GSIS nga maoy GSIS mao ni siya ang insurance. Latag ha. Ang Office of the President in 2016, if I remember correctly, but na yun na sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. So, appeal na from entering, staying, or playing in casinos. Di lang na siya limitado sa pagsugal. Bisag musud lang ka dito niya, dili pwede. Dili pwede. And casino ang gibawal da, partner. So, karon unsa ba ni nga ang GSIS ni invest man og 1 million pesos sa iyang pondo ngadto sa usa ka online gambling platform. Ang pangan DG Plus. Akong pangutanan nimo pag break kung kinsay tagiya sa DG Plus. No, kinsay tagiya ning imong i-Google karon, lain ang pangan ang mobutang. Pero ang founder ana in 1993, gitawag nag-Bingo Bonanza and AB Leisure in 1994. Ang duha ka kompanya nahimong subsidiaries of Leisure and Resorts World Corporation, now DG Plus, nga gipanag-iya ni Albi Benitez, kinsa kanhi mayor sa Bacolod ug karon kongresista na. Ang tatoy plano nga mag-deputy speaker at about the same time nilugwa ang mga issues about online gambling. But is this the same DG Plus nga karon listed na public na nga company, partner? Nga gitawag nag DG Plus Interactive Corporation? Yes. Oh, okay. So I guess that's the reason nga nung wa siya ni dayon og deputy speaker, or I guess that's also probably one of the reasons nga nung nilugwa na nga issue at about the time nga padong na mag-convene ang Congress, or basig timing lang. Basig timing lang, partner, pero kaning GSIS wa gid sila ka timing. Wa ni sila ka timing kay ang kining issue ra ba sa online gambling, this has been tackled by the senators for a long time now. Even previous Congress ilahan na nang gi-attempt nga sulbaron kay tungod sa mga ingon na social costs sa online gambling, no, like for example kining broken relationships which started attorney not katong sa pandemic. Isabong. Patong sa pandemic. So karon si Senator Risa Hontiveros kagahapon, doon na ni siya privilege speech. Naipasabog. Nganong ang government service insurance system may invest man in online gambling. Nipalit sa shares ni adtong peak pa kuno sa peak pa ang presyo sa shares at 65 pesos ug 30 centavo, 65 pesos. Karon ang share sa DG Plus pila na lang? Ubus na. Ding 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 ding. 13 pesos na lang. So that's a loss. But in the first place, even even if dili nato i-consider ang loss, partner, in the first place nganong ni-invest man siya ana nga klase sa klase sa industry, online gambling na. Well, because probably at that time it wasn't considered illegal. No, kining online gambling sa DJ Plus, di man dyan siya illegal. Kay, of course, kuan man ni, ato mang makita nga regulated man ni siyang online gambling. At that time, pa kay siya nga issue. No. Kung moingon kag ang imong interest lang yun is kanang increasing profits, then I guess that's a good investment at that time. Pero mao lagi na ang pangutana mo, balik ta. Nga naman. Makiangayon ba, partner? Ni-invest man mo, ana. Nga, kabaman mo nga sugal na. Nga sugal man na. Nga, kani dayang DJ Plus, partner, ang mga online gaming platforms ani nga iyang gi-operate kay Bingo Plus, Arena Plus, Game Zone. Unya incidentally ni adtong July 28, actually just a few days ago, dunay ni gawas diri nga ang chairman sa DJ Plus nga si Eusebio Tangco nga nakiginabi sa media ni ingon pagani ni nga kung legalize lang jud kuno ning segment sa online gambling kay ingon man siya nga ang kanang online gambling kining gambling sector do na kuno nay regulated segment, do na say unregulated segment. Ang kanang unregulated segment pasabot nag-operate jud underground nga wala gi-regulate. So
But that is 70% kuno. So kung ato kuno nang ma-regulate or ma-legalize kanang 70% gawa na regulate, matod ni Tangko sa DigiPlus, 200 billion to 300 billion in revenue kuno ang makuha sa gobyerno gikan ni ana. Kay dagko man kuno buwis, makatabang kuno na sa tax collection. But that has always been the mao man gyud na butlang bait, ang paon or ang pirmi nga contention sa mga kining online gambling operators nga dako kay tag makuan ani, dako bitaw kadumdum ka nato partner katong pogo operations. It's the same Yes. it's the same argument nga the government will lose billions in money because of that. But of course, i-consider sa gobyerno kung unsa say laing mga epekto ni ana sa ato ang katilingban. So karon si Senator Risa Hontiveros miingon ni siya nga maulag ito, gipalit ang shares, ang GSIS, mi-invest ni ini at the time nga 65 pesos and 30 centavos pa ang presyo, pero karon ni drop na to a low of 13 pesos and 68 cents. So sa Hontiveros, mi question nganong ang GSIS migamit sa public fund, kay public fund man ni partner. Particularly those of government employees isip kapital sa gambling. At matod niya nga as of karon kuno sila sa Senado along with those in the House of Representatives o even ang Malacañang dunay mga lakang nga gipanghimo, mga inisyatiba o ila jong gipang hingusgan ba ang ilang stand nga again sila sa online gambling partner. Oh. So klaro ang ilang baruganan. Aro ang ilang baruganan. Unya why man ngano man? Oh, ngano man ay. Why like that, Char? Why like that? Ang GSIS kuno nga kining questionable investment sa GSIS in online gambling matud ba nga ang GSIS kuno dunay 0.82% stake in Del Monte Pacific, a company teetering under 2.3 billion in debt and facing massive write-offs. Na nasa taaning problema na to. Kita bitaw kini sa pare sa SSS good ug sa PhilHealth nga ang mga empleyado, ang mga nagtrabaho, kada buwan, kada sweldohan, kada payday, dunay deduction sa ilahang mga sweldo, dagko kaayo. Nya dayto giunsa ra paggamit ang ilahang mga ilang kwarta. Funds, yes. So mo na partner. Kana nga dako kaayo nga value Paingon ka ba if you have that much money. Pero kung di sad sila mo invested to, asam sila i-invest, attorney? Well, katong online gambling, 1 billion ra ba ito lang gi-invest dito. So, for sure, sa ilang portfolio, napanay mga lain nga investments ang GSIS. Pero ambot ni diversify sila, thinking kuan or naay some shady deals under the table. Pwede man invest sa Jollibee nga shares, di man na maubos. O ano dito, DigiPlus man dyan. Apple, diba? Dili siya gambling. Eating. Puro siya eating. So, kana mga ingon ana. Kapait sa doy. Pero remember katong pagsona daghan ang nag-atango ani na appeal sa pag-mention sa presidente ang kaning kuan. GSIS? Oh, and actually, this is actually murag mahugog ka ng problema sa gobyerno kay grabe man ni revenues baya ang gambling kung buto na unaon. Kanang dako sila bayad, but if you weigh it, asa man ang epekto? Dako siguro bayad, dako tax, dako kag makita, pero ang long-term effect sad sa mga tao, maunang manulis na lang, kay nadaot sa scatter. Kanang mga nana, attorney ba, kapila na ito nakakita, nakatong dito, naghikog kay iyang banas siman. O niya, sigpadag kwarta, kay marag ipatukod silang balay, why nakita, kay iyang gisigig scatter, ang ending, naratol siguro itong babay. Naghikog siya, pag yung giapil ang bata. So, unsay maabtan sa bana. Una nga, gambling is not for everyone. And if you have issues with addiction, ayaw na lang yun mo pagsugod-sugod. Kay murag, chances are, dili mo human anang bisyuha kung magsugod na malangay mo niya. Tanaw ninyo, maglisod mo in terms of self-discipline and self-control. Kay, kanang nindot man gyud ko no kaayo attorney, patilawon man kay ngos Dennis wasig nagsuway-suway ka na ko na curious lang gyud ko. Patilawon kag kadaog kanang beginner's luck kay lang giingon. Which is actually the case no, ang uban mo ingon ana. Katulagi akong giingon nimo no more bets, katubang pogo nga kanang Netflix ni mga Netflix series ba.
a movie. Yun, ilag yung i-rig kay para makadaog ka. And then, syempre, ma-inspire ka kay na hashtag blessed by akintahay ka. Pero kung ako partner nga nung mutuo man ko anang operated by computer lang nga pwede ma-program og tao. So for sure ana dili sa nagusto ang mga negosyante behind anang online gambling nga malugi sila, mapildi sila. Otherwise but if imong tan-awon attorney mo tuom gay mga tawo nakadaog sila bisag was ligi apilan. Gano makadaog magagluto nga wa man day kani apmi. O kanang mo message nimo. Congratulations, this is from the Malacanang Office of the Kuan-Kuan. Napili ka namin. Di ba? Napili ka namin bilang winner. Sus, nakasuway gid ko na before attorney nga kanang nagid may staff sa akong previous nga gitrabahoan nga media outlet. Manghangyo naman lang siya nako day sige na day kay basin taon napura man ka cards card pa man to kanang load ba. Palit lang yung kuno siya tabangan lang kuno tudluan ko na nako siya unsa load ani ngadto nga number. Kay may na lang kuno. So na Milo pa siya nimo or nagpatabang pa siya nimo? Dili, lang siya unsaon og send sa load anay. Yeah, it turned out ayaw in town ani kuya oy kay wala gyud ani kuya. Yeah, imong binuan padunggon ti ka kung gitawgan. This is hello, is this the Malacanang because kanang nakadawat kog text nga kuan sige. Ano ikaw man sad nag-English na inoon ka may. Akong gituyo kanang sa kuan ba ni? Sa Malacanang akong gitagalog. Sige, reporter ko sa kuan. Kanang pwede ta ka ma-interview, gibutangan kong telepono pag human di na mo tubag. So ningon ko mao na kuya. So di kay basin daay ko no ba. Mao na makaingon ta attorney, why would you invest in something nga kanang computer? Di ka kaingon attorney kay ang tao once makatilaw gamay kanang alibyo, mabudol gyud. Digid malikayan. Di ba? So katong ingon ta nga wa daghang nagpaabot pero wa naghisgot si Presidente Bongbong Marcos sa online gambling. Ngano kaha? Nigawas to nitubag ang kuan ay moang panyera si Palace Press Officer Claire Castro. Ngano na ako si kuan kang Cap Dennis magud na. Ikaw may abogado. So panyera to nimo. Panyera okay. Nyura. Nyura. Sa tubag nyura. Ningon siya ang gobyerno nagtimbang-timbang pa sa pros and cons of banning online gambling. Yung giingon nga ang Palace was considering whether most gambling-related harm stems from illegal apps rather than licensed operators. Naingon si Finance Secretary Ralph Recto, regulating online gambling is better as an outright ban might only drive people more towards illegal gambling. Nasa punto. Mao man gyud na ang ila sa advance nga kining argument jud nga i-regulate mao bitaw gusto tagban kay kung i-regulate sad there is still that chance nga ma-addict ang mga tao. Pero kung from a PR lens kanang sakto ra sad ang tubag nga gitimbang-timbang pa. Dili hardline kay kung imo pong inon nga bani ikaw man di ka ka-deliver mawawan po ka. Di ba? So mo na siya attorney. So mo na siya. So tanaw na to kining GSIS unsa sa kay tubag kay so far wala pa mi-issue statement ang GSIS. I don't think outright illegal siya nga mo invest ka because but ang propriety magud ang pagkamakyayon. Yes, ethical concerns ba. Kay nigamit ka og pundo gikan sa publiko, public funds ba yun na? Because GSIS I think it's a government instrumentality. Follow up question. Is the person nga kanang ni responsible for the signing approval of the investment into gambling liable and can they be charged administratively for violation of the code of conduct and ethical standard? Iparese to ko nimo diri partner. Pusil din. Gipusil ko diri skilid mo ni gidulitan. Mo na kong question attorney. Sa imong tan-aw, ang ayan bang pasaka ang kaso? Ang tawo nga ni pirma are mo approve sa 1 billion investment sa sugal. No, first you have to check sa partner if illegal ba ang iyang gibuhat. So if is there a law banning GSIS from investing in an online gambling company or even if it's listed? Code of conduct and ethical standards. Yes, but that is as we all know RA 6713 that is an administrative at best ang kaso nga mapasaka sa imo. So tan-aw na to kung do na by administrative pero criminal partner dili criminal basta may kaso lang. Mga inana lang. 6713. Wait, tan-awan na ninyo diha kung pwede ba mapailan.
Pwede ba mapasaka og kasong administratiba? Pwede, ang partner. tao nga ni pirma pag-approve sa investment. Kung violation siya ng Code of Conduct and Ethical Standards, partner. 6713. But kana sad siya, doon na sa batay ingon nga kining it's not a one-man decision kay for sure kanang GSIS kay naay board diha or naay kining mga dili sila mo decide kuan ba collegial ang la decision so tibuok board atong ikiha. Tibuok board ang imong ikiha. Nya kinsa may mahabili sa GSIS. Prohibiting public servants from engaging in gambling, especially during office hours or using public funds. So, kung mayroon kag engaging in gambling, pasok sa banga ni invest. Number 2, engaging in gambling is not investing in gambling. So, wala man jud ka ni engage ikaw mismo. Technically. Technically. Kay wa pa man nauso atong panahon na paghulma sa balaod ang online. Pero ang imong pagkuha og kwarta, unya imong igasto para sa sugal, is that gambling or not? No, wala gigasto sa sugal, gi-invest sa usa ka digital company nga involved sa sugal. Imo ra nang gi-English. Kung panalitan ako, ikaw nag-maintain ka nitong majungan. Unya, moingon ko nga di lang kumuduwa pero ipakalas lang ni dinha. Kana murag that's still investment. Murag 1 + 1 = 2 ra gyapon, usa ra gyapon yung ending. So, bitaw partner no. Pwede gyud siya ma-disciplinary action. Uy. Pwede jud. No. So tan-aw nimo, ikaw ay abogado. Ikay naasa kuan, ikay naasa kining public office sa una. So suwito kay kaaning 6713. Di man sad ko gambler, char. Pero kining 6713, salen man ako nahibaw-an ni partner. Nakanumdum ko attorney nay dailang ko mungaan, char. Official sa barangay nga sugarol ka ng manok ba? Kawan, so that's actually gambling, sabong. Sabong. Diba? Sabong is gambling. Pag-grade sa mga pulis, nangilog ka, nagluwag sa tindira, o ka ng saging. Naman, kalit, o ginana. Okay. O yun sa mina. Ay, wakong kabawa na ka, nagluto na mga saging dire. Magkatawagin ko. Ay, buntag dira kap. Ay, nagamitan. Bisa siguro ako kay liman ka imo pusasa na kadiha. Mangita na lang. Mangita lang kag props diha para dili ka ma-appeal sa. Anyway, ang manok di man pare sa drugs nga. Anyone within the vicinity. Ang kining manok ug hantak kutob ra mas madakpan sa pulis. Kasi karon ang mga bilinan takkan na lang. Sensiyo na lang. So muna partner, i-invest imong kwarta didto sa kuan. Mahira gid wa ko online ni-invest. gambling. So mahug sad nga kamo mura na sad mog nanugal. Actually na ako'y friends nga ni-invest kay maayo ko no lagi kay taas kaayo ang kuan sa DJ Plus. Nya karon ni ubos naman. Ni ubos grabe ang pag-ubos na 1360. So that's what more than 20%. Kanang kana lagi stock market. Karon partner ang schedule sa kuan na expect tag fireworks karon sa Senate kay unsa ka ilang ipadayon or dili nila ipadayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So ngagon nila ang Supreme Court bitaw no? Or ni MR pa sila, di ba? Ni MR na hinuon ang kampo ni ang House of Representatives diin miingon sila nga most of their arguments ato kay niingon gyud sila nga constitutional niagi sa proseso. Gi-explain man didto nga dili considered nga initiated ang first 3 complaints kay mauna. But karon tan-aw nato sad sa side sa mga senador kung unsa ilang gusto, kung ila bang ipadayon or di. Kay I heard nga ila dong ipadayon pero I'm not sure unsa ilang purpose nganong ila ning ipadayon. Some of them are lawyers diha sa Senate. Sila I think is katong si Senator Joel Villanueva, is he a lawyer? But we have lawyers katong si Tolentino, I think, is a lawyer. Tolentino? Wala naman. Wala na din si 20th no. Ang akong nasa kong mind ang 19th Congress tinuod ay bag-o naman dayron ang linyada sa kuan Senado by 20th Congress naman di ay. So tan-aw nato sad partner kay unsa man ilang purpose nganong ilang ipadayon and then gusto lang ba sad sila mo salida nga ang ato ang labang hukmanan niingon naman nga stop na kay unconstitutional na nya immediately final and executory ra ba kuno ang iyang decision. Pero kana si Joel Villanueva di na abogado? Di na siya abogado. Okay. Di na siya abogado. Okay. Well, naa sila yung ilang mga staff for sure, mga lawyers. So expect tag mga init nga debate karon.
Pero dili na siya violation, attorney, considering na pending motion. Considering di ila maganing sungagon nga nanay decision. Gani. But well, to me, the decision exists and then napakay possibility to file a motion for reconsideration, but can you act on it even with that pending? Kaya ang uban baya, dili baya, di ba? So, because kining kuan partner, ang giingon sa Supreme Court, mo to ang giingon, final and executory. Meaning to say, even if it's being appealed from, the decision is being appealed should be done. to, it's considered as executory. So, unless lang sa iyang MR, adverse na balihon or i-reverse sa Supreme Court ang iyang nauna nga decision. So, kinsa may mo implement ato? Senate President? Mauna karon kung kinsay mo implement ang issue sa issue sa our constitutionality. Kung naabang ato'y magpasamang-samang og kining kanang modern yun ba? O kining implement at this time nga, to borrow your word, volatile ang situation kay of course karon murag daghan siguro gusto mo sa lida partner, mapun-an siguro ang mga karakter sa salida. Dili pa kayo. Dili pa kayo. Ayo pa kay election. Daghan na Di kayo. panahon isalida. Ang ilahang mga gipang sugyot nga mga bills man lagi mura na mga kuan kayo. Preparation. For preparation. Kay kahuman ana, So tan-awon sa nato, what will happen? And if kung ipadayon sa sa Senate, unsa sa kay action sa Supreme Court? Naasad ba kahay teeth or pangil ang Supreme Court nga ilang ipahunong o unsaon man sa mga proseso unsay paagi kay ang House sad sa ilang bahin ila namang ila namang file ang MR, ilang gi-explain ilang side. So yan na. So kana abangers. Ay lang mo relax yun, holiday mo ron, tanaw gyud mo. Tanaw gyud ninyo kung kaning mga tawhanan nga inyong gipangbutaran, gibutang sa Senado. Angay ba sila sa ilahang kuan? Angay ba sila sa posisyon nga ilahang nahimutangan karon? Kana. Ang kinisang laing headline diri sa Philstar partner ba? House revives Quadcom in 20th Congress. Tura bang mahinomduman partner kining Quadcom, daghan kay nga naamong aning Quadcom last year. Kay kuan man, kani lagi inquiry in aid of legislation. Katong mga nanghilak. Nanghilak. Nay mga na ospital. Ay okay ra na, importante buhi. Bitaw. Di ba? Buhi. Kaysa nakakatingog, di ba? One of the most publicized legislative probes of the 19th Congress is set to return as the House moves to revive it in the 20th Congress. Ayon sa nato unsa na sagkahay mga bag-o nga issue nga motumaw nga tukion aning Quad Committee diha sa House of Representatives. Karon nga dunay sugyot nga balikon na sadtong Quad Committee, pero unsa kay purpose aning Quad Committee kay di ba ang mga kuansad sa wala nakapusta sa pikas o tuwa nakapusta sa pikas, so ingon man sad nga that is just for character assassination, demolition job. Ang nakapusta sad, ingon sad nga, they're just doing their job. Depende rin yung asa ka abiba. Kay kung imong tanaw ng mga post gani sa Facebook, bisan pag unsa na, whether it be good news, better news, best news, naagyo ikasutin tao yun. Di ba? Ingon yun, gwa yun. Na yun ni picture. Igurang ni smile, nagkuyog sa, ngisi-ngisi man lang, mura man lag ka ng kuan, karungon pa lang nini mo among kuan. Especially if government officials. Nothing will ever be enough, lagi yun. Mauna ka nang, moingon ko, magkatawa ko na ka nang naiuban sa politika, labi pa barangay election, hapit na sad niya. Kanang, if they think that you are a threat, kanang sugdan din kag daot-daot, ako rag yung reminder, usa ra gyud. Remember, I am not a public official anymore. I have a lot of rights nga pwede kong mag-onion skinned na kay di naman ko public official. Pero kung ako partner, abogado. Praktisan na na. Nagsalig. Abogado ni Campanilla. Abogado di Campanilla. O siya abogado di Campanilla? Ambot, sa na partner kayo. Sa una, first gid ako na siya, attorney in fact and attorney at law. Okay. Attorney in fact kay that's kining. He is not necessarily a lawyer. So meaning kanang imong hatagag SPA ba? Dili kanang imong hatagag SPA.
SPA kay mao imuhang emisaryo Authorized. dito o authorized. But bisan- authorized representative. oh, di ba? Attorney in fact ang tawag ana. Attorney in fact. Attorney. Pero attorney atlo kana yung naay koan lisensyado yun. Nya Antay oras no. wala day. Uy, para pahimang no ha, gahapon lain kay tong unos na yung mga likti, mga kilat ug uban pa diyan dahil duha ka buok kinabuhi nakalas dito sa Lapu-Lapu. So today murag posible sad nga mobalik na sa mga pag-uwan-uwan magmatngon ta. Ug unya kung makalugar mo karong adlaw holiday man ayaw kalimot parehistro sa mga wa pa nagparehistro para sa barangay and sangguniang kabataan elections. So whether or not it will happen this year, next year or whatever year, kung pa mo na rehistro, parehistro na. Si Ishi. Parehistro karon. Karon parehistro mo di ay na remind. Okay. Nya napupos na gyud atong oras partner karong buntaga. Humana. So ato sang unsay ato. Ato yung padangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Ang paghatag sa usa ka kinabuhi alang sa usa ka higala dili sayo. Apan gihimo kini ni Jesus. Sa Juan 15:13 nagingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto siyang higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo, tingali kita makapangutana. Ana ka ba karon ang panahon nining mo kinaiha? Ug nganong gisugo man kita ni Jesus sa paghimo nining buhata? Sa ato pa di ay kini ang gihimong sumbanan sa Ginoo sa atong gugma, sa atong sikingan. Kay siya mismo bibuhat man usab nini tungod siyang gugma kanato. Way sapayan ni Jesus ang kamatayon sa krus. Tamis niya kining adlaw. Sa Juan 15:13 nagingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto siyang mga higala mo ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Tingali kita makapangutana, ana pa ba karon panahona kining maong kinaiha? Ug nganong gisugo man kita ni Jesus sa paghimo nining buhata? Sa ato pa di ay kini ang gihimong sumbanan sa Ginoo sa atong gugma, sa atong isikaingon. Kay siya mismo mibuhat man usab nini tungod siyang gugma kanato. Way sapayan ni Jesus ang kamatayon sa krus. Tamis niya kining gidawat tungod siyang gugma kanato. Sa Juan 15:9 nagingon, nahigugma ko kaninyo, ingon nga ang Amahan, nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kato lamang tao nga dunay gugma sa Ginoo, sa iyang kasing-kasing ang andam nga matubang bisan sa kamatayon. May soul, mo kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Nang itong Amahan, dili sa iyo ng imong gibuhat, alang ka namo. Dili kami takos tungod kay kami mga makasasala. Gugma ang hilabihan nga natukmod kanimo. Maunta, pasuklian usab namo kining dakong sakripisyo nga imong nabuhat. Og higugmaon ka namo tungod kay una mo kaming gigugma. Amen. Samahan sana. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, si Robert, Miss Inday,
Sir Matmat, Miss Mabel, and Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, o Sir Ferdy. Salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. Magkita tagbalik ugma sa itong programang Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. God bless us all.